Kabanata 4. Labag sa loob ko lahat ng kaganapang nangyayari ngayon sa buhay ko at pilit ko mang tutulan ang lahat ng iyon ay wala akong magawa, dahil kahit isa sa mga taong nakapaligid sa akin ay walang nakakaalam tungkol sa paghihirap na nararanasan ko. Sana pala sinabi ko kay Julie ang lahat noong simula pa lang para may sasadyep sa aking kaibigan. Natuloy sa Italy si Lucas kasama si Nikki kagaya ng plano niya. Masakit sa akin na kaya akong iwan at baliwalain ng asawa ko para sa ibang babae pero wala akong magagawa. Asawa lang ako sa batas at papel at hanggang doon na lang ang katayuan ko para kay Lucas. Sa kapirasong papel lang nakasaad na akin siya, pero ang totoo ay pag-aari ng iba ang puso ni Lucas. Ayaw ko sa bahay ng magulang ni Lucas. Pakiramdam ko ay hindi ako makahinga, pero wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang pilitin na manatili, dahil kung hindi ay bagbog na naman ang aabutin ko oras na umuwi si Lucas. Isang linggo si Lucas sa Italy kaya isang linggo rin akong mananatili sa bahay ng mga magulang niya. Sa 4 na araw ng aking pananatili ay gusto ko nang umuwi. Bukod kasi sa hindi ako komportable sa paligid, hindi rin ako kampante sa presensya ng daddy ni Lucas. Hindi ko alam kung bakit pero isa lang ang sigurado ako, parehas sila ni Tio Robert na may masamang pakay sa akin. Mapanghusga man kung ituturing pero iyon ang nararamdaman ko. Kahit gusto kong umalis sa bahay ng mga Sandoval, wala akong magawa dahil binilin din ni Lucas na huwag akong hayaan na makalabas. Wala akong ginagawang mali pero hindi ko alam kung bakit ginagawa akong preso ng asawa ko. Kung may kakayahan lang sana akong bumalik sa nakaraan, pipiliin kong makabalik na lang sa dati kong buhay, kung saan kahit madalas akong murahin at saktan ni mama, nagagawa ko pa ring ngumiti at lumaban araw-araw. Mag-isa akong kumain ng hapunan kaya naman pinili kong sa kusina na lang maupo at kumain ng tahimik, tutal naman ay wala akong ibang kasabay sa malaking dining table. Gusto akong pagsilbihan ng mga kasambahay pero pinigilan ko sila dahil kaya ko naman ang sarili ko, at hindi na dapat pang iasa sa kanila ang kung anuman na kailangan ko. Habang kumakain ay abala ako sa pag-scroll sa isang social media account ko nang biglang nakita ko ang isang post mula kay Nikki, picture nila iyon ni Lucas habang magkayakap at kapwa nakangiti sa harap ng camera. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko dahil nasasaktan akong makita na masaya si Lucas kasama ng iba. Nag-uumpisa ng mamuo ang mga luha sa mga mata ko dahil kahit nasasaktan ako ay patuloy ko pa rin na tinitingnan ang iba pa nilang pictures. Hindi na ako magtataka kung magkakaroon ng issue si Lucas dahil sa mga pictures nilang magkasama ni Nikki at nasisiguro kung ako na naman ang gagawing panangga ng mommy niya para linisin at ayusin ang iskandalong maldudulot ni Lucas sa pamilya nila. Hirap na akong gumising araw-araw dahil sa totoo lang ay nawawala na ako ng pag-asang maging maayos pa ang lahat. Wala lang talaga akong choice dahil nangako ako sa sarili kong hanggat kaya kung gawin para kay Lucas ay gagawin ko. Isa pa, siya na lang din ang nairoon ako. Tuluyan ng umagos ang luha na kanina ko pa pinipigilan dahil kasunod ng post ni Nikki ay ang kay Lucas naman ang nakita ko. Yakap niya ito sa baywang at nakahalik sa pisngi ni Nikki. Ang pinakamasakit pa ay ang caption sa post na "I love you, my angel", dahilan para mapahagulgol ako ng iyak habang mag-isang kumakain sa kusina. Akala ko ay ayaw niya kay Nikki kaya kahit noong magkaibigan pa lang ang turingan namin sa isa't isa ay hindi ako nagselos, kasi sabi niya ayaw niya sa babaeng puro make-up at arte lang ang alam gawin sa buhay. Pero akala ko lang pala iyon. Dahil simula ngayon, malinaw na sa akin na mahal niya si Nikki. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na ako ang palagi ang kasama ng asawa ko pero hindi niya ako magawang mahalin. Mabuti naman akong tao pero bakit hindi ako makita ng asawa ko bilang ako na nagmamahal ng totoo sa kanya? Umaasa akong kasama si Lucas ay matutupad yung isang buo at masayang pamilya na pangarap ko, pero mukhang imposible na talaga dahil hindi niya talaga ako kayang mahalin. Iba ang mahal niya at hindi ako iyon. Theta, why are you crying? Hiha. May problema ba? Dinig kong tanong ng isang lalaki na sa pagkakatanda ko base sa boses ay ang daddy ni Lucas. Bigla tuloy akong napatayo ng tuwid mula sa pagkakaupo ko at mabilis na pinahid ang luha sa mata at pisngi ko. Theta. Wala po, yutol kong tugon habang nakayuko. Halos hindi naman kami nagkikita ng daddy at mommy ni Lucas dahil kapwa ito mga abala sa kanya-kanyang trabaho,
pero parang nakapagtataka lang ngayong araw dahil alas 8 pa lang ng gabi ay narito na si Mr. Sandoval at tila bakas ang galak sa mga labi, bagay na naging dahilan ng pagiging hindi ko komportable lalo sa presensya niya. You were crying when I came here tapos wala lang. Tell me, Aram, do you have a problem? May pang-uusis ang tanong niya ulit habang unti-unting lumalapit sa akin, dahilan para umatras ako palayo sa kanya. Wala po akong problema, Mr. S. and Oval, yutal kong tugon muli sa kanya. You look so uncomfortable with me, hiha. Did I scare you? Tanong muli niya sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Akmang hahakbang pa sana ako paatras nang maramdaman kong tumama na ang likod ko sa pader. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan dahil sa mga oras na ito, sigurado akong hindi magandang kamilang dalawa ni Mr. Sandoval ang nandito sa kusina. Aakyat na po ako para magpahinga, saad ko sa pinakakalmado kong boses kahit ang totoo ay kinakabahan ako. You look so tense and nervous, Aram. I don't like that attitude of yours. You seem so scared too. Tuloy-tuloy niyang sabi muli habang nakangisip. Handa na sana akong talikuran na lang basta ang daddy ni Lucas nang bigla nitong hawakan ang braso ko sabay himas ng dahan-dahan sa pisngi ko, layong takot na nararamdaman ko kanina ay mas lalong umusbong dahil alam kong ang mga ganitong kilos ni Mr. Sandoval ay haantong pa sa ibang bagay. Iinaantok lang po ako saka namimiss ko lang po si L. Lucas. Bitawan ninyo po ako, yuto at kabado kong sambit. Sa halip na pakinggan ako ay mas lalo niya pang inilapit ang sarili sa akin dahilan para matakot ako ng husto at mapaiyak na lang. Hindi ko alam kung bakit ang I love mo sa akin Aram. Lalo tuloy akong nagkaka-inter sa iyo na asawa pa mismo ng anak ko, saad niya sa seryoso pero maautoridad na boses. Sa mga oras na ito tanging takot at lungkot ang nararamdaman ko pero alam ko na hindi dapat ako magpaapekto sa nararamdaman ko. Kailangan may gawin ako dahil kung hindi ay baka kung ano ang mangyari sa akin sa huli at magalit pa sa akin si Lucas ng husto. Akmang itutulak ko sana si Mr. Sandoval nang bigla niya akong hawakan sa buhok at basta na lang isinubsob ang mukha sa leeg ko para halikan ako. Nagumpisa ng pamatak ang mga luha ko pero ganoon pa man sinikap kong may tulak ito palayo sa akin para makatakbo ako pabalik sa kwarto ko. Pareho lang din kayo ni attorney, Mr. Sandoval lahat kayo ay walang pinagkaibal mga professional kayong tao pero daig ninyo pa ang mga walang pinag-aralan sa mga inaasal nyo. Sabi ko sa galit na boses kahit pa nanginginig na ako sa takot. Dali-dali akong tumakbo sa silid na tinutuluyan ko saka mabilis na nag-lock. Hindi ako safe sa bahay na ito kung saan ako pinili ni Lucas na ikulong. Kaya sa mga oras na ito mas pipiliin kong saktan niya ako kaysa may magawang mali sa akin ang sarili niyang ama. Hindi ako nagkamali sa nararamdaman ko mula umpisa nang makilala ko ang daddy ni Lucas, dahil mula pa man noon alam kung anumang oras ay may masama siyang intensyon sa akin. Alam ko yun dahil ilang beses ko nang naranasan na muntik ng mapagsamantalahan, binalot ko lahat ng gamit ko dahil uuwi ako sa bahay namin ni Lucas. Bahala na kung pigilan ako ng kung sino man basta uuwi ako. Sobra na ang pagtitiis ko sa pananakit ng asawa ko, hindi na pwedeng pati ang sarili niyang ama ay may gawin pang hindi maganda sa akin. Sa puntong ito, gusto ko nang itigil ang kung anumang kasunduan na mayroon kami ni Attorney Amanda. Paubos na ako at ayaw kong dumating sa puntong wala nang matira kahit kititing para sa sarili ko. Mahal ko si Lucas pero mukhang kailangan ko nang tumigil dahil ilusyon lang naman lahat ng iyon. Mahal ko siya pero parang ayaw ko na. At sinong nagsabi na pwede kang umalis sa bahay na ito Aram? Mataray na tanong sa akin ni Attorney Amanda habang pababa ako ng hagdanan at bitbit ang bag ko. Mababakas sa mukha niya ang pagkainis sa akin dahil sa mga oras na ito ay sinusuway ko ang mga gusto niya pati na rin ang bilin ni Lucas. Pero wala akong pakialam. Basta sa mga oras na ito, gusto kong makaalis sa lugar na ito bago pa ako magawan ng masama ng daddy ni Lucas. Buo na ang desisyon ko, aalis ako sa mansion nila kahit na ang kapalit pa ng gagawin ko ay ang pananakit ni Lucas sa akin oras na makabalik ito mula sa Italy. Hindi ako safe sa mansion ng mga Sandoval lalo na kung nasa paligid ang daddy ni Lucas. Hindi ko lubos maisip na sa maamo at mabait niyang mukha ay may pagnanasa pala siya para sa akin. Uuwi na po ako sa bahay namin at doon ko hihintayin si Lucas.
walang buhay kong sambit ng tuluyan na akong makababa ng hagdanan at matapang na sinalubong ang galit na tingin ni Attorney Amanda sa akin. "You can't leave this house, Aram." Galit na sabi muli ng ginang habang nakapamaywang na nakatayo sa harapan ko. "Uuwi po ako sa ayaw at sa gusto ninyo," puno ng lakas ng loob kong saad sabay akmang lalampasan na siya nang bigla akong higitin sa braso. "Bakit ba ang tigas ng ulo mong bata ka? Bakit rin ho ba pinipigilan ninyo ako at halos diktahan na ang buhay ko? Alam mo attorney, mabuti pa sabihin na natin ang lahat kay Lucas. Sabihin na natin ang totoo, tutal ay malinis na ang pangalan niya sa publiko pati na rin ang reputasyon niyo bilang mga Sandoval kasi sa totoo lang, hirap na po ako, hindi ko napigil ang sabi sabay bawi sa braso kong hawak niya ng mahigpit. Noel, hindi mo sasabihin kay Lucas at mas lalong hindi pwede. Nanlilisik na mga mata niyang tugon sa akin, dahilan para sumidhi ang galit sa dibdib ko at tanggalin ang suot na jacket para ipakita sa kanya ang mga braso ko na puno ng pasa. "Nakikita niyo ba ang mga pasa na ito, attorney? Nakikita niyo ba na halos puno na ng pasa ang katawan ko? Pagkatapos ay gusto ninyo pa rin na panindigan ko ang kung anumang kasinungalingan na inumpisahan mo. You agreed with that lie, Aram, kaya huwag kang umakto na parang ikaw ang dihadol. Hindi nga ba ako ang dehado rito, Mrs. Sandoval?" Naluluha kong tugon sa kanya, mula nang ikasal kami at magsama sa iisang bubong, hindi na babae ang turing sa akin ni Lucas at lahat ng pananakit niya ay tinanggap ko. Isa pa, hindi ako pumayag sa gusto mo. Wala lang akong pagpipilian dahil bukod sa tinakot mo akong ipakukulong si mama, pinagbantaan mo akong gagawa ka ng paraan para mawala ang scholarship ko. Higit sa lahat, inalisan mo ako ng karapatan na ipatanggol ang sarili ko. Pagod na ako attorney kaya sabihin na natin ang totoo kay Lucas. Sabihin na natin hanggat may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko, puno ng pagsusumamo kong saad kasabay ng pamamalabis ng luha ko. Hindi siya umimik. "Napapagod na po ako," malungkot kong sambit pa ulit. "Anong sabihin na ang totoo kay Lucas, Amanda?" Singit na tanong ng kara-rating lang na si Mr. Sandoval, nakaramdam na naman tuloy ako ng takot dahil naalala ko ang ginawa niya kanina sa akin. "It's nothing, hon. She just wants to go home," mabilis na tugon ni Attorney Amanda sa asawa na sa akin ang atensyon na tila nagbabanta na huwag akong magsusumbong. "Mahal mo siya kaya ka pumayag at kaya hanggang ngayon ay nasa piling ka niya. Stop acting like a kid, Aram. You love my son then deal with him." Masungit na sabi ni Attorney Amanda kung saan nababakas ang pagkabalisa bigla. Sa tingin ko, tanging kami lang talagang dalawa ang nakakaalam sa bagay na gusto ko nang ipaalam kay Lucas. Hindi nakatakas sa akin ang naging pag-iwas niya sa tanong ng asawa, isa pa ay mas sinaman niya pa ako ng tingin. "Deal with him. Kaya ba gusto mong hayaan ko siyang umalis at pumunta ng ibang bansa kasama ng ibang babae? Tapos ano, kapag nagkaproblema, ako na naman ang haharap sa madla para ayusin ang pangalan niya. Uuwi na ako dahil walang patutunguhan ang usapang ito. Hayaan ninyo na ako, tutal ay wala rin naman kayong ginagawa para maging maayos ang lahat. Hindi mo rin naman ako gustong tulungan, Attorney Amanda. Bagkus ay mas handa kang konsentihin si Lucas kaysa itama ang ginagawa niya sa akin. Mabuti na lang at wala kayong anak na babae dahil kung nagkataon ay ang malas niya. You damn woman." Galit na bulalas ng ginang. "Why are you leaving, hiha? And why are you talking like that to your mother-in-law?" Inosenteng tanong muli ni Mr. Sandoval habang nakatayo sa likuran ng asawang namumula ang mukha sa galit. Tinapunan ko siya ng masamang tingin bago tuluyang nagsalita. "Hindi ako safe kasama si Lucas pero sa tingin ko ay mas hindi ako safe sa lugar na ito, lalo na at nasa paligid ka Dr. Lucio Sandoval," puno ng tapang kong sabi bago tuluyang nagmarcha palabas ng mansion nila. Bastos na battle, Lucas should know this thing. Dinig kong sambit ni Attorney Amanda pero hindi ko nalang pinansin. Bahala na kung anong makarating na balita kay Lucas dahil nasisiguro ko naman na sasaktan at sasaktan niya pa rin naman ako. Gaya ng plano at gusto ko, nakabalik ako sa bahay naming mag-asawa kaya naman nang makauwi ay kaagad akong nagtungo sa kwarto para matulog at magpahinga dahil pakiramdam ko ay sobra akong napagod. Nakakapagod naman pala kasi talagang makipag-usap sa mga taong sarili lang ang nais pakinggan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa ginawa ng daddy ni Lucas.
Gustuhin ko mang magsumbong sa asawa ko, nasisiguro kong hindi naman niya ako paniniwalaan. Nagising ako sa isang malakas na kalabog na nagmumula sa labas ng kwarto ko, kaya naman kahit inaantok pa ako ay sinikap kong bumangon at ganoon na lang ang gulat ko nang tumambad sa harapan ko ang galit na si Lucas. Lucas. Nauutal at takot kong sabi. Who are you to disrespect my parents, ha? Let me punish you, bitch. Nagpupuyos sa galit niyang sabi sabay sampal ng malakas sa akin. Kasunod ng malakas na sampal ay isang suntok naman sa sikmura ang natanggap ko kay Lucas. Halos mamaluktot ako sa sakit dahil sa ginawa niya. Sa mga oras na ito, bakas sa mukha ng asawa ko ang labis na galit at natatakot ako sa ore niyang iyon, kaya kahit masakit pa ang sampal at suntok niya sa akin ay sinubukan kong gumapang palayo mula sa kinatatayuan niya, pero sadyang mabilis si Lucas at kaagad niya akong nahigit pabalik sa harapan niya. Lucas, nasasaktan ako, ano bang kasalanan ko sa iyo? Yutal at naiiyak kong tanong nang hawakan niya ako mula sa panga habang nakalupasay ako sa sahig ng kwarto ko. Puno ng pagtataka ang isip ko kung bakit nandito kaagad siya gayong ang alam ko ay nasa Italy siya at sa susunod na linggo pa ang balik niya. Marahil ay nagsumbong ang mga magulang niya sa kanya ng mga bagay na hindi totoo kaya dali-daling bumalik dito sa Pilipinas si Lucas para lang saktan at parusahan ako. Sigurado ako na hindi sinabi ng mga ito ang totoo para mas gawin pa akong masama kay Lucas. You disobeyed my parents, Erem. Binastos mo sila. Bulyo niya sa akin sabay sampal ulit. You umuwi ako kay kasi hindi ako safe doon Lucas. Nasasaktan ako, please huwag mo akong saktan, yutal kong sabi sa kanya sa nakikiusap na boses. Hila-hila niya ang buhok ko sa mga oras na ito patungo sa CR ng kwarto ko, at kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko ay ayaw niya akong bitawan. What are you talking about? Ang sabihin mo lang, gusto mong umalis para maglandi. Binastos mo pa ang mga magulang ko. How dare you to do that, Erem? Kaya bagay lang sa iyong saktan, buwisit kang babae kal, nang gigigil niyang sabi sabay ngudngud ng mukha ko sa timbang puno ng tubig. Halos takasan ako ng hangin sa katawan dahil sa ginawa niya. Halos lang ulit na nilublab ni Lucas ang mukha at ulo ko sa tubig bago niya tuluyang binitawan ang buhok ko. Habol hininga akong nakatingin sa kanya at nakikiusap na tumigil na siya. Umiiyak ako sa mga oras na ito pero dahil natatakot akong baka saktan pa ako asawa ko ng masigit pa sa ginawa niya, sinikap kong huwag ipakita sa kanya ang paghikbi ko. Bagkus ay isiniksik ko ang sarili sa sulok para magtago mula sa kanya. Theta, natatakot ako kay Lucas dahil habang tumatagal na magkasama kami, mas tumitindi ang pananakit na ginagawa niya sa akin. Hindi ko na alam kung hanggang saan tatango ang pagsasama naming ito, at higit sa lahat, kung hanggang kailan ako magtitiis dahil lang sa pangako ko na hindi ko siya susukwan dahil mahal ko siya. Nakakapagod na kasi. Akmamang tatayo na sana ako para pumunta sa kabilang kwarto nang hawakan muli ako ng mahigpit ni Lucas sa braso. Ano bang kasalanan ko Lucas? Umiiyak kong tanong sa kanya. Sinira mo ang bakasyon ko, Erem. Mommy called and told me that you had a fight with her at ang kapal ng mukha mo para gawin iyon. Dad also told me that you tried to seduce him. Ang landi mo Erem nakakadiri kal, saad niyang muli sa bicycle sa akin matapos akong itulak dahilan para tumama ang likod ko sa lababo na nandito sa CR. Hindi iyon total sinungaling sila Lucas, nagsusumamo kong saad habang pilit na tumatayo mula sa pagkakatamba. Pagod na pagod ang katawan ko dahil sa pananakit ni Lucas pero sinisikap kong makatayo nang sa ganoon ay makaalis ako sa kwartong ito kung nasaan si Lucas, pero mukhang malabo dahil kaagad niya na naman akong hinayla sa buhok dahilan para mapaangat ang tingin ko sa kanya. Manang-mana ka sa nanay mo Erem, malandi. Remember what I told you earlier. I will punish you, so be ready and prepared. Nakangisi niyang sabi sa kamabilis na pinunit ang suot kong dress at basta na lang akong itinulak pasandal ulit sa pader. Halos manhid na ang katawan ko lalo na ang likod kong ilang beses nang tumama sa kung saan, pero walang tatalo sa sakit na iyon kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso ko. Ang sakit sa pakiramdam na halos hindi na ako maituring ni Lucas kahit bilang tao man lang sana. Nakalulungkot na yung taong minsan kong hinahangaan ay kinatatakutan ko na ngayon. Nakakatakot dahil yung pagmamahal na pinanghahawakan ko ay unti-unti nang naglalaho at nawawala.
Ayaw kong dumating yung araw na makaramdam ako ng pagkamuhi sa kanya. Nagagawa niya na akong babuyin sa paraan na alam at gusto niya at ang sakit-sakit noon para sa akin. Matapos niyang punitan ang suot kong dress ay isinunod niya ang panty ko. Gusto kong magmakaawa sa kanya na tama na pero wala ng boses na lumalabas sa bibig ko at masyado ng pagod ang katawan ko para pigilan siya sa anumang balak nigang gawin. You ruined my vacation with Nikki, you disrespected my parents and you disobeyed me kaya tanggapin mo ang parusa ko, Erem kulang pa ito kung tutuusin. Nakangisi niyang sabi bago ako tuluyang hinalikan sa leeg pababa sa dibdib ko. Halik na puno ng galit at pananakit. Kahit anong tulak ko sa kanya ay wala akong magawa. Bukod kasi sa pagod ako, hawak ni Lucas ng mahigpit ang mga kamay ko habang nakasandal sa pader at binababoy ang katawan ko. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lang at hintayin siyang matapos sa ginagawa. Nagdarasal ako ng tahimik na sana makonsensya si Lucas o kahit man lang sana ay maawa siya sa akin, pero mukhang imposible dahil bigla niyang itinaas ang hita ko at walang harabos na ipinasok ang pagkalalaki niya sa pagkababae ko. Tama na Lucas, umiiyak kong pakiusap sa kanya pero sarado ang tenga niya sa mga pakiusap ko. Matapos niyang makaraos ay parang lantang gulay niya akong itinulakmal sa sahig at basta na lang binuhusan ng tubig. Hindi pa man ako nakababawi ay sinipa niya ako sa sikmura dahilan para mapasigaw ako ng malakas dahil sa sobrang sakit. Masyado kang marumi kaya linisin mo ang pagkatao mo, it's so nice to fuck you, by the way, natatawa niyang sambit sabay kuha sa gunting na hindi ko alam kung saan galing. And to finish your punishment, Erem, sambit ni Lucas habang sa gunting ang tingin. Anong gagawin mo? Yutal kong tanong na mukhang wala lang sa kanya dahil hinailan niya ang buhok ko at basta na lang ginupitan sa gitna. Patuloy sa pag-agos ang luha ko kasabay ng pilit kong pag-agaw kay Lucas ng gunting, pero dahil mahina ako, hindi ko maagaw hindi ko siya mapigilan sa tuluyang paggupit sa buhok ko. Para hindi ka lumalandi, sisirain ko ang itsura mo Erem. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Gagawin kong implier no ang buhay mo, galit niyang saad pagtapos niyang guhitan ang mukha ko ng isang mahabang gasgas gamit ang gunting. Ramdam ko ang hapdi at kirot dulot ng ginawa niya pero mas ramdam ko sa mga oras na ito ang labis na pagkahabag sa sarili kong talunan at kawawa sa kamay ng nag-iisang Lucas Sandoval. Ang sama mo, tanging sambit ko nang hindi nakatingin sa kanya.